Pero maling-mali rin naman yung nag-walk tayo sa Panginoon pero wala naman sa heart natin yung pagbabago or kumbaga walang nakikitang transformation, walang change, kumbaga namumuhay pa rin sa pagkakasala. 'Di ba yung kay 'di ba po kay Mary, yung 'di ba nagkaroon siya ng encounter kay Lord Jesus. Sinabi niya doon sa babae, sin no more. Kailangan mapagtagumpayan po talaga natin yung kasalanan. Dapat wag tayong manahan dun sa kasalanan kasi medyo delikado po yun. Bakit? Kasi nga God is holy, we must be holy. Kung gusto mong lagi kang nasa presensya ng Panginoon, lagi mong nararanasan yung works ng Panginoon at lagi mo siyang kung gusto mo siyang laging na-experience, kailangan i-make sure mo po talaga sa puso mo na malinis po ito at peace ka, nananan sa'yo yung fruits of the Holy Spirit. Dito rin po talaga matitest yung sa mga fruits na meron tayo. Dito po talaga matitest kung tama po talaga, kung talagang sigad ba talaga yung wino-worship po natin. Kaya kung nakikita mo po yung sa mga nasa paligid mo, yung joy, yung love, it means nandoon ka sa tamang lugar, nandoon ka sa tamang fellowship. Kaya huwag ka magdalawang isip i-push mo yun. Pero kasi may time na on process pa lahat, may nakikita tayong mali sa isang tao, pero eto lang yung masasabi ko, wag natin gamitin yung physical eyes natin. Ang gamitin natin is yung spiritual eyes na meron po tayo. Ayun po yung gamitin natin kasi si Lord Jesus, si Father God, iba siya tumingin sa bawat isa po sa atin. For example, yung isang tao, ganito mo siya tingnan, puro negative. Pero pag si God ang tumingin sa kanya, precious yung taong yan. Fearfully and wonderfully made yan. Maganda yan, nakawangis ng Panginoon. Yan. Kaya, ang advice ko lang din po, be careful po tayo sa mga words na binibitawan natin sa mga anak ng Panginoon. Kasi, para po tayong nagbubukas ng pintuan para kumbaga magkaroon tayo ng pagkakasala. Kaya nga inuulit ko, maging accountable tayo sa lahat ng sinasabi natin at maging accountable tayo sa mga kapatiran natin sa pananampalataya. Kung gusto natin na natili sa side ng Panginoon, kailangan i-pursue po natin yung righteousness. Kasi ang righteousness, ang obedience, ayan ang katumbas ng lahat ng blessing na ipaparanas po sa bawat isa po sa atin ng Panginoon. Magtiwala lang po tayo sa Kanya ng buong buo at manampalataya at i-claim natin yung privileges, legal rights, authority, position, power na binigay sa atin ng Panginoon, even the identity in Christ Jesus. Kung sino tayo sa harapan ng Panginoon, na sobrang iba po talaga tayong tingnan ng Panginoon. Maganda tayo tinitingnan ng Panginoon. Kaya galing mo rin tingnan yung sarili mo na you are fearfully and wonderfully made. Sige po, ayun lang po yung masasabi ko. Thank you for listening sa Wednesday Habit. Sige po, i-close po natin ang prayer. Father God, thank you for your goodness, your amazing love, Panginoon, sa bawat isa. Tunay nga, Panginoon, Lord God, apple of the eye mo kami at precious po kami, Panginoon, sa iyong mga mata, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, sa pribilehiyo, sa pagpili mo sa bawat isa sa amin.
Tunay nga, Lord Jesus, magagampanan namin ang tunay namin, Lord God, na pagkatawag, yung partnership namin sa inyo at sa banal na Espiritu Santo, nang sa gayon mapagtagumpayan namin ang mundong ito na hindi kami manahan sa kasalanan. For we know, Lord Jesus, Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord and Savior, O God. Lord, salamat po, Panginoon, Lord God, na tunay na nga, Lord God, we are no longer slave, Lord God, of sin, Panginoon. We are overcomer, Panginoon, Lord God, of all sin, Lord God. Salamat po, Panginoon, you made us, Lord God, righteous, Lord God, and we are, Lord God, willing, Panginoon, Lord Jesus, to walk with you, Lord God, to hold on, Lord Jesus, O God, to your hands, Lord God, and to follow, Lord Jesus, O God, Lord God, what the Spirit, Lord God, says, Panginoon, Lord God, sa bawat isa sa amin, Panginoon. I release the Spirit, Lord God, of humility, the Spirit of unity, the Spirit of enlightenment, the Spirit of joy, peace, and love, Panginoon, Lord God, sa bawat, Lord God, kapatiran ko, Panginoon, Lord God. Maraming salamat, Lord God, na kami nagkakaisa sa pananampalataya, Panginoon, at patuloy ka naming itataas, pupurihin, sasambahin, at dadakilain, at walang humpay po kami, Panginoon, na aawit, sasayaw, Panginoon, Lord God. Dahil truly, Lord God, you are our God, our eternal Father, our strong tower, and our deliverer. We know that apart from you, we are nothing. We praise your holy name, Lord God. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you, brothers and sisters. Bye.